pa ding isulat. Okay. Ibig sabihin, katotohanan din, pero hindi na nasulat. Ano ba ang mga ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo? Ang ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo ay mangangaral siya. Di ba? At magmimilagro. Diba? Ibig sabihin, dahil sinabi sa talatang ito na hindi nasulat ang lahat ng mga ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo, ibig sabihin, may mga katotohanan pang hindi na talaga nasulat. Halimbawa, anong halimbawa nito? Yung may sinulat ang ating Panginoong Jesucristo sa ibaba, sa, ano ba yun sa Tagalog? Okay, sa Bisaya pa yuta, yung tumitikubo siya na may sinulat siya at pinabasa niya sa mga Hudyo. Wala pong record o hindi po ito nasulat sa Biblia kung ano ang sinulat ng Panginoong Jesucristo. Diba? At saka, may talata din ng Old Testament na naghahayag na ang kaalaman o knowledge sa Ingles ay maglago, mag-develop. Ibig sabihin, hindi po ito nasulat agad lahat or hindi po ito lahat-lahat napadayag o nai-reveal ng Diyos. Meron pa ngang hindi na-reveal ng Diyos. Kung babasahin natin ng Revelation 29 verse 29 na may na-reveal o napadayag, ano ba yun sa Tagalog? Okay, napaalam ng Diyos sa tao. At meron namang hindi. So, paano mo sabihin ang lahat ng katotohanan na sulat? Ang Diyos mismo ang nagsasabi, hindi lahat na-reveal niya. Di ba? Mga kapatid at mga magulang. At huwag niyong kalimutan yung Juan 21:25. Juan 21:25. At saka, hindi po dapat unawaing nasa Biblia lahat ang dapat nating susundin. No? Dahil kung yan ang tamang unawa, wala naman sigurong nakasunod sa aral na iyan. Kapag uunawain natin ang mga iilang talata ng Biblia na sola escriptura o Bible alone lang ang basihan, mahihirapan tayong isipin o mahihirapan tayong mag-isip kapag yan ang tama at kung ating alamin kung ano ang mga ginagawa natin, hindi naman ito lahat na sulat o mababasa sa Biblia. Halimbawa, itong maghahayag ng mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng radyo, telebisyon at internet. Wala po ito sa panahon ng mga apostol dahil wala pang internet, wala pang radyo, wala pang TV. Di ba? Noon sa panahon ng mga apostol, unawain bang nagkakamali tayo dahil gumamit tayo ng mga ganito sa ating pangangaral? Siguro ang mga apostol noon, yung mga mensahero ng Diyos, magsasalita, siguro sila ng mga salita ng Diyos, kung sa Bisaya pa, musyagit siguro. O yung palakasin ang boses para madinig, especially kung maraming tao ang makinig. Diba? Dahil kung hindi mo palakasin ang iyong boses, hindi ka marinig sa mga taong nasa malayo. Malayo ang distansya, mga kapatid at mga magulang. So siguro, lalaki siguro ang mga ugat ng mga preacher noon dahil magsasalita sila ng masyadong malakas, no? Dahil kapag
hindi nila ito gagawin, kung sa Bisaya pa, hinayon ra, pagsasalita, hindi marinig. So, hindi katulad ngayon na may mga amplifiers na tayo. No? May mga, na kahit na nasa isang kwarto ka lang at marinig ang boses mo sa marami. No? Hindi lang dito sa ating lugar at maging sa ibang lugar pa. No? Nang dahil sa technology. Wala pa ito sa panahon ng mga apostol. Sasabihin ba nating mali kung gagamit tayo ng mga technologies na kagaya ngayon na wala pa noon sa panahon ng mga apostol? Mali ba ito dahil wala ito sa Biblia? Di ba? So, walang nakatupad kung tama ang unawa ng mga hindi Katoliko na lahat babasahin sa Biblia ang mga practices. Di ba? Ito lang paggamit natin sa Biblia na may Old at New Testament. Hindi ito ganon sa panahon ng mga apostol. Dahil sa panahon ng mga apostol, wala pa silang ready-made na basihan na yung tinatawag nating New Testament. Sa panahon ng mga apostol, ang pagbasihan nila na reference ay Old Testament pa lang. Di ba? Especially sa pagsimula sa iglesia o simbahan ni Kristo, wala pang ready-made compilation ng New Testament, mga kapatid at mga magulang. At hindi nagsusugo ang ating Panginoong Kristo na ang mga apostol magsulat sila lahat. Hindi po utos ng Panginoong Kristo sa kanyang mga apostol na kailangan silang magsulat. Wala, mga kapatid at mga magulang. Ang mababasa lang natin dito sa New Testament na may isinugong magsusulat ay si Apostol Juan. At yung ipasulat niya, hindi po yung ibang, yung kagaya ng Book of Mark, Book of John, yung Philippians, Book of Acts. Wala pong utos ang ating Panginoong Jesucristo na ang mga apostol lahat magsusulat. Isa lang ang, kung hindi ako nagkakamali at nakalimot, isa lang ang mababasa natin sa Biblia na may inutos ang Panginoon na magsulat. Yung si Apostol Juan sa aklat ng Apokalipsis. Wala pong utos na litra por litrang mabasa na isinugo si Apostol Juan na isulat yung Book of John sa Gospel. Ang mababasa lang natin sa Biblia na isinugo ni Kristo o ng Panginoon na magsulat si Apostol Juan na ang kanyang ipasulat ay yung Book of Revelation. Book of Revelation lang. Pero yung ibang mga libro ng New Testament natin, wala pong utos na isulat ito. Di ba, mga kapatid at mga magulang? At tandaan, sa panahon ng mga apostol, ang may na-compile na, hindi pa siguro matawag yung nabuo ang compilation dahil scroll pa iyon, no? Scroll. Hindi katulad ngayon na binukbay natin yung Old at New Testament. Di ba? At ang mga apostol sa kanilang panahon, hindi pa sila nag-canonize o nagdeklara kung ilan ang opisyal na bilang sa mga aklat ng New Testament. In other words, wala pa silang Biblia sa kanilang panahon, ang ating mga naunang teachers. Ang ating mga apostol, wala pa silang Biblia sa kanilang panahon, mga kapatid at mga magulang. Ha? Baka sasabihin ninyo, how about yung Old Testament? Hindi ba yun Biblia? Maaaring sabihin nating Biblia iyon, pero hindi buong Biblia. Dahil kapag sinabing buong Biblia, may New Testament ito, mga kapatid at mga magulang. Hindi po masabi nating buong Biblia ang Old Testament lang. Di ba, mga kapatid at mga magulang? May naalala akong definition na may nag-define sa salitang Bible na ganito ang pag-define niya. Bakit tinawag na Bible? Okay. May ibang definition ito at may definition na ganito. Ang Bible daw ay, kaya ito tinatawag na Bible dahil ang bay daw nito, yung unang dalawang
letra, by, ang ibig daw sabihin niyan, yung dalawa. By o double. By. Yung by, nangangahulugan itong dalawa. Ano ba ang dalawa na tinukoy? Ang Old Testament at New Testament. So, yan ang punto natin. Pag sinabing Bible, ibig sabihin, Old at New Testament. So, kapag old lang, hindi pa ito Bible. Parti lang ito ng Biblia, ang Old Testament. So, sa panahon ng mga apostol, dahil wala pa silang canonized New Testament, compiled New Testament, ibig sabihin, parti lang ng scripture ang kanilang hinahawakan sa kanilang panahon, mga kapatid at mga magulang. Kailan ba nakabuo ang mga Kristiyano ng New Testament? Kailan ba ito na-compile? At sino ba ang nagsabi na parte ito ng scripture natin? O official scripture natin? Now, kapag tingnan natin ng history, wala pong ibang simbahan, wala pong ibang religion ang makapagsabi sa inyo kung sino maliban sa Roman Catholic Church. Okay. Sa panahon ng mga apostol, wala pong record sa history. Biblia at history. Biblia at history na hindi na nasulat sa Biblia, wala pong record na nagsasabi na ang mga apostol ang nagpapasya kung ilan ang bilang sa mga aklat ng New Testament. Basahin niyo ang buong New Testament. Kung meron bang apostol ang nagsasabi o nag-canonize o nagdeklara o nagpapasya kung ilan ang bilang sa mga aklat ng New Testament. Basahin niyo ang Biblia, mga kapatid at mga magulang. Wala po. Babasahin niyo ang First Council of Jerusalem. Dahil nasa First Council of Jerusalem, ang mga napag-usapan ng mga apostol kung ano talaga ang Christianity. Ano talaga ang Christianity. Dahil sa kanilang panahon, meron po itong division sa pag-uunawa, dahil yung ibang mga Hudyo na unti-unti nang maging Kristiyano, pero ang iba sa kanila ay nag-isip pa rin na isama pa rin yung mga testamento ng Old Testament. Halimbawa, yung dapat pa rin daw tutuliin ang magpapasakop sa kaharian. Binago nila ito ng mga apostol. Hindi na circumcision ang entrance sa kingdom. Binago nila, pinalitan nila ito ng bautismo. Kaya nga, kung gusto tayong maging Kristiyano, magpabiniyag tayo. O binyagan natin ang gusto nating maging Kristiyano. Diba? Sa panahon ng Old Testament, hindi ganon. Hindi binyag ang initiation nila. Diba? Yung sa fraternity, ang initiation nila yung sa Bisaya pa bunalan ni mong sampot. Di ba? Sa Christianity o sa Jewish religion, kung gusto kang maging sakop sa Jewish religion, kailangang tutuliin ka. Di ba? Pero sa Christianity, sa bagong tipan, hindi na tuli, hindi na circumcision. Ang circumcision ngayon for cleanliness na lang. Hindi na kasama sa religion o paniniwala ang circumcision ngayon. Pero sa Jewish religion ng matandang tipman, kailangang tutuliin ka kung gusto kang magpasakop sa kaharian ng Diyos. Pero sa Christianity, binago. So, hindi pala lahat na pagbabago ay mali. Di ba, mga kapatid at mga magulang? Maraming mga pagbabago ang ginawa ng Katoliko na wala pa noon sa matandang tipan at meron na ngayon na ina-accuse, binabatikos ng mga hindi Katoliko na paglabag daw ito sa utos ng Diyos dahil maraming dinagdag ang Katoliko. Hindi nila alam na hindi lahat na dagdag ay bawal. Tandaan niyo ito, mga kapatid at mga magulang.
Okay, pag-usapan natin isa-isa yung mga talata na ginamit nila na Biblia lang ang basihan. Halimbawa yung sa Apokalipsis 22, 19 hanggang 22, na wag daw magdagdag tayong mga Kristiyano. Okay, pinaparaphrase ko nilang para maunawaan ka agad. Bawal daw ang magdagdag sa mga salita ng Diyos. Ibig sabihin, kung ano ang nasulat sa Biblia, yun lang. Kapag hindi na nasulat sa Biblia, idagdag na iyon. Halimbawa, yung pagrurosaryo. Wala pong mababasa sa Biblia na ang mga apostol ay nagrurosaryo. Therefore, ang rosaryo, ang isa sa mga tinukoy ng Apokalipsis 22, 19 hanggang 18 hanggang 19 na dagdag na labag sa utos ng Diyos. Yung rosaryo dahil dagdag na ito at salungat ito sa sinabi ni Juan sa Apokalipsis 22. Tama ba ang unawang ito? Unawain ba itong lahat nagdagdag ay bawal? O ano ba talaga ang tinukoy ni Juan na bawal na dagdag? Mga kapatid at mga magulang, hindi po ito lahat na dagdag ang tinukoy ni Juan na bawal. Dahil kung babasahin natin ito in context, ang sinabi ni Juan na bawal dagdagan sa kaniyang sinabi sa talatang ito, itong Apokalipsis. Ang sinabi niya, itong nasulat daw niya sa Apokalipsis, bawal dagdagan. Hindi po sinabi ni Juan na bawal dagdagan ang disciplinary law ng simbahan. Bawal dagdagan ang mga debosyon at mga prayer ng simbahan. Hindi po ganoon ang sinabi ni Juan. Ang sinabi ni Juan sa talatang ito na bawal dagdagan ay yung sinulat niya sa Book of Revelation. Yun daw ang bawal dagdagan. Ang tanong, dinagdagan ba ito ng Katoliko? Mga kapatid at mga magulang, basahin niyo ang Bibliang Katoliko kung may dinagdag ba ang Katoliko sa Book of Revelation. Ang ating mga Biblia pareho lang. Walang dinagdag ang Katoliko sa Book of Revelation. Kung chapter 22 lang ang inyong Biblia sa Book of Revelation, ganon din ang Bibliang Katoliko. So, hindi lumabag ang Katoliko sa tinukoy ni Juan na bawal dagdagan. Pero, hindi po lahat bawal dagdagan dahil wala pong sinabi ang Biblia. Wala pong sinabi si Apostol Juan na nagsabi sa talatang iyan, hindi po sinabi niya na bawal dagdagan ang mga debosyon. Bawal dagdagan ang mga prayer, bawal dagdagan ang disciplinary law, bawal dagdagan ang, yung canon law. Bawal dagdagan sa gobyerno o i-amen ang kanilang batas. Wala pong ganong utos. Wala pong ganong pahayag si Apostol Juan o ni isang apostol, mga kapatid at mga magulang. Dahil kung may ganong pahayag ang mga apostol, mali lahat ang ating mga gobyerno. Dahil bakit mag-amen sila ng mga batas? Bakit magdagdag sila ng mga batas? Kung lahat na pagdagdag ay bawal. Mga kapatid at mga magulang, context to context ito. Nawala na po tayong oras. Pag-usapan natin sa susunod na programa natin yung Galatia 1:8 hanggang 9, kung ano talaga ang pinahiwatig ni San Pablo sa talatang ito. Unawain ba itong tama ang aral ng mga hindi Katoliko na sola Scriptura o Bible alone? I don't think so. Alamin niyo kung bakit tama ang simbahang Katoliko sa issue na ito. So, abangan niyo sa susunod na palatuntunan natin sa ating pagpatuloy. Okay, hanggang sa susunod na linggo, ito pa rin ang kapatid ninyo sa palatuntunan ito. Kapatid na Silbert, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.